You know that's not my intention, right? Make sure hindi ako madadawit dito. Are the best. Nagulat si Aling Nene at Monching kung bakit galit si Bingo nang makita niya si Caroline na kasama nilang kumakain. Sinabihan sila ni Bingo na hayaan muna nilang mag-usap sila ni Caroline, kaya agad namang tumayo sila Lola Nene at Monching sa mesa. Agad tinanong ng binata kung bakit andoon siya sa bahay nila na nagpalusot pa si Caroline na may pinuntahan siyang malapit sa kanila na napatawa lang si Bingo dahil hindi siya naniniwala sa sinabi ng dalaga. Sinaad pa ni Caroline na gutom siya kaya pumunta siya sa bahay nila, kaya agad namang sinabi ng binata na wala naman silang feeding program sa bahay nila kaya bakit siya doon makikikain, na agad pa niyang sinabihan ang dalaga na yun lang ba talaga ang sadya niya doon na hindi man lang magsusori sa kanya sa nangyari sa presentation niya, na sinumbat pa niyang ang dami niyang pa-compute kung magkano ang interes, sabay na alala pa niya na accountable si Caroline noong nabangga siya ng bus, na sana kung hindi siya nabangga noon ay nakapag-present siya sa araw na yun na hindi si Caroline ang isa sa mga panelist na siguradong nakuha sana niya ang 1 million grant. Pinaliwanag naman ni Caroline na kailangan lang niyang gawin kung anong dapat niyang gawin, na giniit naman ng binata sa kanya na naiintindihan niya yung point ng dalaga. Naramdam naman ng dalaga na galit pa rin si Bingo sa kanya, kaya tumayo na siya at sinabing lasing ang binata. Sinumbat pa ni Bingo na dahil na-disapprove ang OPIP niya ay wala na silang budget sa pagkain nila, sabay pinaalalahanan pa niya ang dalaga na yung kain niya sa bahay nila ay huli na yun, na sakto namang nagsuka ang binata, na agad namang nilapitan ni Caroline at inabot ang itim na panyo niya, sabay sinabing amoy tagumpay din ang panyo niya, pero giniit ni Bingo na gaya-gaya siya ng punchline, na giniit pa ni Caroline na ang dami ng luhang pinunasan ng panyo niyang itim, pero hindi siya nag-give up, pero imbis na ipunas ni Bingo sa labi niya ay pinunas niya sa suka niya, na wala nang nagawa si Caroline kaya umalis na ang dalaga. Habang inistalk ni Cindy ang FB account ni Charles Stone dahil sa sinabi ni Bettina na siya ang pinaghihinalaan ni Edward na hacker. Nadismaya pa si Cindy nang makita niyang larawan ni Caroline na kasama ni Charles Stone ang laman ng gallery niya, imbes na larawan nila Bettina at Irene, na nagulat pa siya nang nasa likod niya ang isang yaya niya na dalhan siya ng tubig at giniit niyang madami pa siyang kailangang gawin kaya hindi mo na siya aalis sa dining room nila. Kanya-kanyang imbestigasyon ang gagawin nilang pamilya para mahanap ang hacker, na maging silang magkakapamilya ay magdududa na nga sila sa isa't isa. Maging si Carlo ay magpapanggap na okay na siya kay Caroline, pero teknik nilang mag-ina para palabasing umaayon na sila sa mga ginagawa ni Caroline, pero sa huli ay ang gusto nilang makuha ay si Carlo ang magiging chairman ng GLC. Mag-isa naman ni Caroline na lumalaban para sa karapatan niya, pero hindi siya matatalo sa galing at lawak ng pag-iisip ng dalaga dahil nagmana siya sa mama niya, kaya threat siya sa kanilang magkakapatid, pero papatunayan niyang siya ang karapat-dapat na maging chairman ng GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!